Nabigla si Lord Ning. Galit siyang nagtanong kay Leong kung ano ang sinabi niya. Pinigil siya ng lolo ni Leong, sinabing huwag siyang magmadali at hayaan munang matapos si Leong sa pagsasalita. Dahil sa nakita niyang reaksyon ni Lord Ning, kinabahan si Leong. Agad niyang sinabi na gusto silang patayin ni Joel Layson. Sa kabutihang palad, dumating si General Lin sa oras at pinatay ito. Kung hindi, wala sana ni isa sa kanila ang nakalabas ng buhay. Pagkarinig noon, nagalit si Lord Ning at pinalabas ang kanyang aura. Tinanong niya kung paano naglakas loob ang pamilya Zhou na gawin ito. Galit din si Mo Xinghai, at sinabi, "Pamilya Zhou, naglakas loob kayong ipitin ang isang henyo ng tao sa aking lupang ninuno. Sawang-sawa na kayong mabuhay." Napansin ng mga taong naghihintay sa kanilang mga anak mula sa Ancestral Hall na wala roon ang mga miyembro ng pamilya Zhou. Pinatunayan nitong may kasalanan ang pamilya Zhou dahil napaaga ang pag-alis nila. Sinabi ni Mo Xing sa lahat na huwag mag-alala at tiniyak na hindi makakatakas ang pamilya Zhou. Kapag natapos ang Ancestral Land Trial, pagbabayaran niya sila. Pagkarinig kay Mo Xing, nagsimulang mag-usap-usap ang mga taong naruroon. Talagang may lakas ng loob ang pamilya Zhou. Nakipagsabuatan sila sa mga sumasambo sa demonyo at pumatay sa loob ng Ancestral Land ng Creation Academy. Tapos na ang pamilya Zhou. Samantala, sa loob ng ilang oras, sunod-sunod na naalis ang maraming estudyante at na-teleport palabas ng Ancestral Hall. Binilang ni Mo Xinghai at nakita niyang 20 ang naalis. Ibig sabihin, 10 na lang ang natitira sa Ancestral Land. Samantala, matapos malampasan ang ikatlong yugto, nagpatuloy si Lin, at pagkalampas sa makapal na ulap, pumasok siya sa isang kagubatan at dumating sa isa pang skill stone tablet. Nakita ni Lin na ang kakayahang nakaukit sa stone pillar ay may kinalaman sa archery. Ngunit kahit ang archery ay hindi naging mahirap para kay Lin. Sa loob lamang ng ilang oras, natutunan niya ang kakayahan at ginamit ito upang talunin ang 3 stone puppets na lumaban sa kanya. Nang masira ang mga puppet, naging enerhiya ang kanilang katawan at naabsorb ni Lin. Dahil dito, nadagdagan ng 1,500 points ang 4 na dimensyong katangian ni Lin. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Lin sa paglalakad at muli siyang pumasok sa makapal na ulap. Ngunit ngayon, iba na ang fog. May lumalabas na berdeng ilaw mula sa unahan. Naalala ni Lin ang sinabi ng kanyang guro dati na may isang ilaw sa Creation Academy na napakahalaga sa kanya. Sa nakita niyang ilaw sa loob ng fog, inisip ni Lin na baka ito na yon, lalo na't naramdaman niya ang enerhiya ng paglikha. Naisip niyang baka ito ang liwanag ng buhay. Nagpatuloy si Lin ng walang pag-aatubili, iniisip na wala nang saysay ang manghula. Sa oras na makarating siya sa dulo, malalaman niya ang sagot. Pagkalampas niya sa fog, muling pumasok si Lin sa kagubatan at sa harap niya ay isa pang skill stone tablet, ngunit ngayon ay isa lang ang skill pillar. Ang nakaukit na kasanayan sa pillar ay Healing Glow, isang batayang healing skill na maaaring gamitin para pagalingin ang target at ibalik ang sigla. Dahil dito, natiyak ni Lin na ang Ancestral Trial ay may higit pa sa 4 na yugto. Sa bawat platform na nararating niya, nahaharap siya sa mas mahirap, nakakayahan at mas malalakas na puppet na may mas mataas na stats. Patuloy na tumataas ang antas ng hamon, lalo na't nakasil ang kanilang kakayahan at katangian. Ito ay hindi lang pagsubok sa pagkaunawa, kundi sa tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Habang iniisip iyon ni Lin, napansin niya ang makapal na ulap na bumabalot sa lupa. Lumingon siya at nakita ang 3 armadong puppet na inaatake ang isang puppet na walang sandata. Doon niya naunawaan na ang hamon ngayon ay kung paano panatilihin ang buhay gamit ang kasanayan, pagsubok sa kanyang mental strength. Ngunit hindi rin ito naging mahirap kay Lin. Agad niyang natutunan ang healing skill at ginamit ito sa puppet na walang sandata. Agad itong gumaling at handa na muling lumaban. Samantala, sa labas ng Ancestral Land Trial entrance, naalis din sina Mo Yuan at Yi. Nang makita si Yi, agad siyang nilapitan ni Lord Ning at tinanong kung kumusta siya. Agad na bumati si Moon kay Lord Ning, at sinabi ni Yi sa kanyang lolo na ang kanyang lakas, bilis, at espiritu ay tumaas ng 3,000 points, at ang kanyang constitution ay tumaas pa ng 7,000 points. Pagkarinig noon, napabuntong hininga ng ginhawa si Lord Ning at sinabing batay sa nakaraan, napakaganda na ng natamong iyon.
Sa pagtingin sa mga estudyanteng lumabas na, binilang ni Mashangin na 27 ang naalis at isa ang namatay. Kaya ngayon, 2 na lang ang natitira sa Ancestral Land, walang iba kundi si Lin at ang kanyang kapatid na si Mohan. Sa loob, muling nakatalo si Lin ng papat. Naging enerhiya ulit ang katawan nito at naabsorb ni Lin, nadagdagan ang 4 na dimensyong katangian niya ng 3,000 points. Ngunit nagsimula ng mainip si Lin. Hindi na niya mabilang kung ilang platform ang kanyang nadaanan. Ngunit naman niya napapalapit na siya sa ilaw. Muli siyang pumasok sa fog, sinusundan ang ilaw. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari. Habang naglalakad siya sa fog, biglang may napakaliwanag na ilaw na bumagsak sa kanya. Mainit ito. Tumangala siya at nagtaka kung ano iyon. Ngunit bago niya maintindihan, sobrang lumiwanag ang ilaw kaya napilitan siyang takpan ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang segundo, nawala ang ilaw at nagsimulang lumino ang fog. Paglabas ni Lin sa fog, nakita niya ang isang ganap na bagong espasyo. Sa harap niya ay may malaking stone stage at may isang taong nakatayo roon. Nang lumapit siya, nakita niya ang isang lalaking may taingang parang sa duwende. Sinabihan siya ng lalaki na maghintay dahil may isang taong kulang pa. Ngunit nagulat si Lin sa nakita niya, hindi sa lalaki mismo, kundi sa batong nasa kanyang noo. Ang batong iyon ay walang iba kundi ang life core na matagal nang hinahanap ni Lin. Ilang minuto lang, lumabas na rin si Mohan mula sa fog. Nang makita niya si Lin doon, ngumiti siya at sinabing, gaya ng inaasahan, nauna pa rin sa akin si Muyo. Lumapit si Mohan sa lalaki at tinawag siyang, Life Spirit. Ibinigay niya rito ang isang makinang na kahon, at sinabing, ito ang ipinapabigay sa iyo ng guro ko. Sinabi niyang tinupad ng kanyang guro ang pangako at umaasa siyang ganoon din ang gagawin ng Life Spirit. Tinanggap ng Life Spirit ang kahon at gamit ang isang daliri ay naglipat ng berdeng enerhiya kay Mohan. Pumikit si Mohan at lubusang inabsorb ang enerhiya. Ilang segundo lang, iminulat niya ang kanyang mata at nagpasalamat sa Life Spirit. Pagkatapos, gamit ang kanyang kapangyarihan, itinago ng Life Spirit ang kahon at sinabing tapos na ang kasunduan nila ng taong iyon. Pagkatapos, humarap siya kina Lin at Mohan at sinabing, ngayon ay kayo naman ang susubok. Isa na lang ang gantimpala, kaya kailangan niyong, ngunit bago niya matapos ang sinasabi, sinubukan ng magsalita si Lin na, wala nang kailangan pa. Ngunit pinigilan siya ni Mohan at siya na. Mismo ang nagsabi sa Life Spirit na wala nang kailangang pagsubok, ay teleport na lang siya palabas at ibigay kay Lin ang pagkakataon. Nagulat si Lin at tinanong ang kanyang kapatid kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit itinulak siya ni Mohan. Tinawag siyang, silly little brother, at sinabing mas mahalaga ang pagkakataong ito para sa kanya, para sa gaya niyang nasa ikatlong awakening, wala nang espesyal. Bukod doon, nakuha na rin niya ang kailangan niya. Ayaw sanang tanggapin ni Lin na isuko ni Mohan ang pagkakataon para sa kanya, ngunit sinabi ni Life Spirit na hindi nagsisinungaling si Mohan at talagang maganda ang nakuha niya. Hindi na binigyan ni Mohan ng pagkakataong magsalita si Lin at agad siyang tumalikod, sinabing huwag itong mag-alala, dahil may sarili rin siyang landas, hindi niya ito ibinigay sa kanya dahil lang gusto niya. Bago siya tuluyang ma-teleport, ngumiti si Mohan at sinabing, kung nagsisinungaling ako, maging aso na lang ako. Napangiti si Lin sa sinabi ng kapatid, dahil kahit hindi ipinapakita, tunay nga siyang ate. Pagkaalis ni Moon, sinabi ni Life Spirit kay Lin na dahil isinuko na ni Mohan ang gantimpala, siya na ngayon ang nag-iisang nagwagi. Tumalikod ito at habang naglalakad, inanyayahan si Lin na sumunod. Namangha si Life Spirit kay Lin dahil siya ang kumain ng unang bunga. At nakaligtas sa lahat ng pagsubok. Pinuri niya si Lin. At sinabi na sa lahat ng taong nakita niya sa loob ng mahigit 1,000 taon, si Lin ang karapat-dapat na makuha ito. Walang kahit anong pagbubukod. Pagkasabi ni Life Spirit nito, biglang lumiwanag ng matindi sa unahan. Na ikinagulat ni Lin. Ang liwanag na iyon ay nanggaling sa isang energy orb na lumilipad paakyat. Itinuro ito ni Life Spirit at sinabi, kay Lin na ito ang kanyang pinunta roon, ngunit kung makukuha niya ito, ay nakadepende sa kanyang kapalaran. Pagkarinig nito, agad na intindihan ni Lin na ito ang tinutukoy ng kanyang guro na si Bish. Lumapit si Lin sa energy orb at pumikit, habang sinisipsip ng kanyang katawan ang enerhiya ng orb. Napansin niyang na-unlock ang kanyang mga sealed attributes at skills. At ang lahat ng attribute points na nakuha niya sa ancestral ground.
ay direktang idinagdag sa kanyang orihinal na 4 na attributes. Habang inaabsorb ni Lin ang enerhiya, lumitaw ang system notification na nagsasabing ang kanyang 4-dimensional attributes ay tumaas ng 16,000 puntos at ang kanyang vitality ay tumaas ng 30%. Pagkatapos, bigla na lang lumabas mula sa inventaryo ni Lin ang Creation Scepter ng Life God. Lumipad ito papunta sa Energy Orb. At agad na nagbago ang enerhiya ng orb, naging life energy. At sinimulang ay absorb ng Creation Scepter. Nagulat si Life Spirit nang makita ang Creation Scepter. Ngunit bago pa siya makakilos, ang life core na nasa kanyang noo ay nabasag sa maraming piraso na lumipad patungo sa Creation Scepter. Lahat ng basag na piraso ng life core ay naabsorb ng Creation Scepter. Nang makita ito ni Life Spirit, agad siyang lumuhad. Matapos tuluyang maabsorb ang energy orb, mas lalo pang lumiwanag ang Creation Scepter at lumabas ang impormasyon nito. Ang core ng scepter ay nasira. Isa itong mythical na sandata na nagpapataas ng lahat ng attributes ng 400,000. Ngunit magagamit lamang sa level 90 pataas. Mayroon itong dalawang kakayahan. Una ay Light of Life, na kayang pagalingin ng buo ang target. Ikalawa ay Light of Destruction, na kayang magdulot ng nakamamatay na pinsala. Pagkatapos mawala ng energy core, dumilat si Lin at nagulat sa nakita niyang Creation Scepter. Mas lalo siyang nabigla ng mapansing. Hindi na ito pseudo core kundi broken core na. Ibig sabihin, tama ang hinala ni Lin. Ang Creation Ancestral Ground ay tunay na konektado sa Creation Staff. At kung mare-repair ang core, babalik ito bilang tunay na mythical level weapon. Nang kunin ni Lin ang Creation Scepter, napansin niya si Life Spirit na nakaluhod. Nagtaka siya at tinanong kung anong nangyari. Pagkatapos ay binati siya ni Life Spirit. Yumuyuko ang lingkod sa kanyang Panginoon. Sinabi niyang ang may hawak ng Creation Staff ang kanyang Panginoon. Nagtaka si Lin at tinanong siya kung kinikilala ba niya ang Creation Staff. Sumagot si Life Spirit, "Oo, Panginoon." At sinabi niyang matagal na siyang naghahanap ng tagapagmana ng liwanag. At natagpuan na niya ito kay Lin. Dahil hawak niya ang Creation Staff, maaari na siyang maging susunod na Diyos ng buhay. Mas lalo itong ikinagulo ng isip ni Lin. Dahil isa lang siyang tao at hindi niya kailanman naisip maging Diyos ng buhay. Dala ng maraming tanong, nag-teleport palabas si Lin mula sa Ancestral Land. Nang makita siya ni Yi, agad itong tumakbo at niyakap siya ng mahigpit. Niyakap din siya ni Lin, bilang patunay na pinili na niya si Yi bilang kanyang unang waifo. Pagkatapos ay lumapit si Lord Ning kay Lin at tinanong kung kumusta na ang lahat at kung nakuha ba niya ang bagay na iyon. Ang tinutukoy ay ang life core. Ngumiti si Lin at sinabing nakuha na niya ito. Pagkalabas ng Ancestral Hall, dinalaw ni Lin ang kanyang mga guro. Tinanong siya ni Bish tungkol sa mga nakuha niya. Sinabi ni Lin na ang kanyang 4-dimensional attributes ay tumaas ng tig 12,000 puntos bawat isa. At ang kanyang kalusugan ay tumaas ng 30%. Namangha si Bayan at pinuri si Lin. Alam niyang ang mga attributes nito ay maaaring doble pa sa mga profesional na ka-level niya. Tinanong siya ni Old Yan kung ano na ang mga partikular niyang attributes. Agad binuksan ni Lin ang kanyang status window. Sa ngayon, si Lin ay isang level 45. Necromancer Monarch. Ang average niya sa strength, constitution, at agility ay 40,550, at ang spirit niya ay 83,110. Nagulat si Old Yan sa nakita. Dahil alam niyang ang mid-level legendary class sa level 45 ay kadalasang may total attributes lang na higit 80,000. Pero si Lin ay lampas 100,000. Bukod pa rito, mas mataas pa ang strength niya sa karamihan ng warriors. At mas mabilis pa siya sa mga assassins. Tinanong ni Old Yan si Lin kung isa pa ba siyang mage. Sabi pa niya, buti na lang hindi ako ipinanganak sa henerasyon mo. Tuwang-tuwa si Bish at sinabing inaabangan na niya ang araw na maging god level si Lin. Para sabay silang sumugod sa abyss. At ibuhos ang galit sa mga demonyong iyon. Ngumiti si Lin at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos, binanggit ni Lord Mong ang Zhou family. At sinabing lalong lumalala ang kilos ng Demon Worship Society nitong mga huli. Akala raw nila, dahil na-infiltrate na nila ang lahat ng malalaking grupo, hindi na sila kayang galawin. Ngunit unti-unti na raw lumilitaw ang mga isdang malalaki.
At panahon na para maningil. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang communication device ni Lin. Pagtingin niya, nakita niyang tumatawag si senior tao, na nagtatanong kung may oras ba siya para magkita. Nang makita ni Bayan na may tumatawag na babae kay Lin, ngumiti ito at tinukso si Lin. Sinabing napakaswerte niya. Hinayaan siya nitong umalis at sinabi na may sarili rin siyang aasikasuhin. Pagkaalis ni Lin, lumingon si Bayan kay Lord Mong at hinihingi ang listahan. Ibinigay ito ni Lord Mong kay Bayan. Habang binabasa ni Bayan ang mga pangalan, unti-unting namuo ang galit sa kanyang mga mata. Tumayo si Lord Mong at niyaya si Bayan. Sabi niya, matagal na rin mula noong huli akong nakipaglaban. Panahon na para magpainit. Makalipas ang ilang minuto, sa Abyss Fortress No. 9. Habang binabantayan ng Abyss ay ang lugar. Biglang na-teleport sa itaas nito ang buong Shankia Tower. Nang makita ng Abyss ay ang Shankia Tower. Nakaramdam ito ng banta at agad naglabas ng barrier. Para protektahan ang buong Abyss Fortress No. 9. Inactivate din ito ang Demon Killing Tower. Para labanan ang Shankia Tower. Nang makita ang Shankia Tower, lumabas agad ang lahat ng high-level professionals ng Fortress No. 9. Tinatanong si Bayan kung nababaliw na ba siya. Galit na lumapit si Wong Lin, 3-star Divine General, level 92 Divine Knight. Wei Chang, 3-star Divine General, level 92 Divine Warrior. At Shice, 4-star Divine General, level 93 Divine Mage. Tinanong nila si Bayan at Mong Anwan kung anong ginagawa nila sa pagdadala ng Shankia Tower sa Fortress No. 9. Galit na sinagot sila ni Baishan. Dahil ba matagal na akong hindi pumupunta rito? Nakalimutan nyo na kung sino ako. Kinuha ni Lord Mong ang listahan at sinabing, lahat ng tatawagan ko, lumantad kayo. Kinabahan si Shice at tinanong kung anong ibig sabihin nito. May traitor bang tao sa loob? Ng Fortress No. 9, takot na tinanong ni Wong Lin si Bayan kung may ebidensya siya o kung umaasa lang siya sa listahang hawak niya. Sa narinig, nagalit si Bayan at naglabas ng kanyang aura, sabay sabing, ako ang ebidensya, papatay ako ngayon, tingnan natin kung may maglalakas loob na pigilan ako. Sa paglabas ng killing aura ni Baishan, natakot ang lahat, bigla na lang naglabas ng madilim na aura ang Abyss ay papataas sa langit at bumukas ang isang portal. Mula sa madilim na portal, lumabas si Yahad, isang 5-star Divine General at level 95 Divine Warrior. Sabi niya, walang dahilan para magalit, Lord Bai, dahil nag-abala ka ng pumunta rito, tiyak may matibay kang ebidensya, gawin mo.